Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw. Ngunit, inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kaniyang mga gawa. Ngunit, ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kaniyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay ang Poong Jesus Nazareno at ang mahal na ina ng Birhen ng Antipolo na laging nagmamatiyag at nagmamahal sa atin. Pakibati po ang inyong katabi, pakisabi, mas maganda ka pa sa katabi ko. Sabi. Yan. Huwag mo nang hampas, hinampas yun na. Yan. Tayo po'y nagdiriwang, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat sa ating pananampalataya, debosyon sa Poong Jesus Nazareno at sa Birhen ng Antipolo, ito po ang nagpapatatag ng ating bukasyon sa paggawa ng kabutihan at paggawa o sa pag-iwas sa kasamaan. Kaya po para sa ating pagnililay sa misang ito, naitanong niyo na po ba sa inyong mga sarili, ano ang kaya mong ibigay sa ngalan ng pagmamahal? Ano pong kaya mong ibigay sa ngalan ng pagmamahal? Sapagkat ang bawat isa po sa atin ay may tinatawag na love language. According kay Chapman, meron pong 5 love language. At ito yung pamamaraan natin kung paano natin maipaparamdam sa isang tao o sa bawat isa ang pagmamahal. Una po ay acts of service. Acts of service. At ito po yung pagtulong, mga aksyon para ginagawa mo sa iyong minamahal.
O halimbawa, sa ating simbahan, ang mga ginagawa po ng mga ihos at ihos ng Quiapo, tanglaw naman po sa Antipolo, ay acts of service na kung saan ay sinisigurado nila na safe ang imahe ng Poong Nazareno at Birhen ng Antipolo. At ginagamit nila ang kanilang lakas at kakayahan. Ito'y kanilang inaalay dahil sila po'y nagmamahal. At ganoon din po sa lahat ng mga church organization sa ating simbahan. Paging lektor man yan, lay minister, SOCOM, ito ang ating acts of service, pagmamahal na inaalay natin sa Panginoon. Pangalawa pong love language ay physical touch. Ito yung mga physical affection, hugs, and kisses. At bilang Katolikong Pilipino, isa po sa pinakang simple at malalim na pananampalataya natin ay yung paghipo natin, paghawak sa mga imahen na kung saan hindi po natin sinasamba, pagkus parang gusto natin na may mapapangkapitan tayo na paalala ng Diyos, ng kabanalan ng Diyos sa atin. Ito yung paghawak natin sa mahal na Birhen, paghawak sa paa ng Poong Jesus Nazareno, na kung saan ay mas nadadama natin ang pagmamahal. Kaya yung pangalawang love language ay physical touch. Pangatlo ay quality time. Spending time together, giving each other undivided attention. At para sa ating pananampalataya, ito po yung panahon na binibigay natin ang oras para sa ating Diyos kapag po tayo ay nagsisimba, kapag tayo ay nagdarasal, kapag tayo ay nagro-rosaryo, na kung saan ay focus tayo, iniiwan muna natin ang mga ginagawa natin sa pang-araw-araw at inilalaan natin ito sa Diyos at sa Diyos lamang. Pang-apat po na love language ay gifts. Giving your partner gifts, present, that communicates thoughtfulness. Yung tipong kahit gaano kamahal ay pag-iipunan para maibigay mo ito sa taong minamahal. At ito po yung parte sa ating simbahan na kapag alay, offertory, ito yung love offering natin, nagdo-donate, pagkain man yan, o financial monetary, o kaya naman sa pag-aalay po ng bulaklak, nagpapabulaklak, nagpapadamit sa ating imahen ng Birhen at Poong Jesus Nazareno, tila bang ito yung way natin para maipadama sa Diyos ang ating pagmamahal sa pagbibigay ng regalo. At panglima, words of affirmation. The expression of admiration, compliment messages, yung mahal kita, aalagaan kita, at sa'yo lamang ang puso ko, yung mga gandong salita. At para po sa ating pananampalataya, ito yung mga salita na ginagamit po natin kapag tayo po ay nagdarasal. Nagro-rosaryo, marahil, nagnonovina, pero merong salita na kung saan ay pwede nating magamit because yung language, silence is the language of God. Yung tipong hinahayaan naman natin ng Diyos na mangusap sa atin sa pamamagitan po ng pananahimik natin. Kaya ang tanong, ano po ba yung love language ninyo? Sa paanong pamamaraan po, gusto nyo na maramdaman, na masasabi nyong, mahal ako ng taong ito,
O kaya naman sa pamaanong pamamaraan po nyo ipinaparamdam ang pagmamahal nyo sa ibang tao. Kaya nga ang tanong, anong kaya mong ibigay sa ngalan ng pagmamahal? Sabi nung isang nanay, Father, gumigising po ko ng 3:00 ng umaga. Pinagluluto ko na po ang mga anak ko dahil papasok sa eskwela, pati yung asawa ko po dahil may pambaon siya sa trabaho. It can be a source of medium of love. O kaya naman sabi nung isang tatay, nagtitiis po ako na magtrabaho sa abroad, mapalayo sa pamilya ko, para mas mabigyan po sila ng magandang kinabukasan. O kaya naman kanina may nakausap akong madre, sabi niya, pumasok po ako ng kumbento dahil love ko si Lord. Marami na po akong tinalikuran para sumunod kay Lord. O kaya naman sa pari, o kaya ako, personal ko pong karanasan ay bilang late vocation, nag-resign po ako bilang nurse. Hindi ako nag-abroad. Brinay ko po mga girlfriend ko. Hindi ko na priority family ko. At sumunod ako sa plano ng Diyos sa akin. Lahat pong ito'y tama. Tama po ang mga sagot na ito. Kung paano natin maipaparamdam sa Diyos ang ating pagmamahal. Pero ang tanong, sapat na ba talaga ang sagot na ito para masabi mong ikaw ay nagmamahal? Sa mabuting balitang ating nadinig, may sagot din ng Diyos kung paano niya maibibigay o kung ano ang maibibigay niya sa ngalan ng pagmamahal. At sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, ibinigay sa atin sa ngalan ng pagmamahal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Wala na. May nanalo na. Finish na. Minsan po kasi ay akala natin sapat na ang mga sakripisyo at pagbibigay na akala natin ay big deal na ito sa ating buhay. Kaya kung minsan ay lumalaki ang ating ulo o ang taas-taas ng tingin natin sa ating sarili, ako nag-donate niyan, dapat may special treatment ako. Malaki ang bigay ko sa simbahan, pagsilbihan niyo ako. Kinalimutan ko sarili ko, sundin niyo ang gusto ko. Mga kapatid, kung tunay po tayong nagmamahal, ito sana'y nagdadala sa atin sa mabuting asal. Kung tunay po tayong nagmamahal, ito sana po ay nagdadala sa atin sa mabuting asal. Kaya ang muli ang tanong, anong kaya mong ibigay sa ngalan ng pagmamahal? At kailan ba magiging sapat ang pagbibigay mo sa iyong minamahal? Pero mga kapatid, tandaan mo na ang pagmamahal ay hindi sinusukat. At kailanman hindi magiging sapat ang pagmamahal o hindi natin mapapantayan ang pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin. Kailanman hindi magiging sapat. Pero ang pwede lang nating magawa ay manatiling tapat.
tapat sa pangako nung tayo'y bininyagan o kinumpilan, tapat sa asawa na siya lang talaga ang iyong mamahalin, tapat sa pag-aalaga sa anak mo at hindi mo siya pababayaan, tapat na maglingkod sa simbahan at sa bayan at sa pamahalaan na hindi iniisip ang sariling kapakanan, bagkus ang lahat ng desisyon at gawa ay para sa kabutihan ng sanlibutan. In short, tapat na gawin ang kabutihan, tapat na iwasan ang kasamaan. Kaya nga ang tanong na, paano mo ba masasabing ang pagmamahal na ibinibigay mo'y sapat? Walang batayan, sapagkat ang pagmamahal ay hindi nasusukat. Dapat lamang tayong manatiling tapat. At ang poong Jesus Nazareno at ang Birhen ng Antipolo ay laging tapat na nagmamahal at nagmamatiyag sa atin. Amen.